Nasermonan ng piskal at ni VP Sara ang mga mambabatas tulad ni Manuel, prangkisa na revoke. Pero, may question yun, ha? May question mark, parang gano'n, may tanong. So, etong balitang ito, itong videong ito, napapanoorin natin at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. So ilalagay ko ang link ng channel ni Showbiz Chikadoro dito sa description box. Ayan, bisita kayo mga katunay kung gusto nyo makasagap ng mga balitang kanyang inihahatid. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe din dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Kung gusto nyo rin na makapanood dito ng balita na may kasamang reaksyon. Siyempre, ito yung lingkod na si BT. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Kalawakang gurguran ika nga. Matapos na ipinasight in contempt na ng Kamara si Kingdom of Jesus Christ o KOJC Leader Pastor Apollo Quiboloy matapos hindi ito dumalo sa pagdinig ng Committee on Legislative Franchises nitong Martes. Sa kabila ito ng pagpapatawag sa kanya sa pagdinig para sagutin ang sinasabing paglabag sa mga probisyon ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o ng SMNI. Kasalukuyan namang nakabinbin ang contempt order ng Senado laban sa kanya. Ang pag-revoke ng prangkisa ng SMNI ay lubos na ikinatuwa ng mga makakaliwang mambabatas tulad ni Raul Manuel dahil sila talaga at ang kanilang organisasyon ang lubos na tinatamaan ng mga programa ng SMNI. Ayon nga sa post pahayag nito ay Quiboloy, ipapahuli na rin ang Kamara, breaking, Apollo Quiboloy is cited in contempt by the House Committee on Legislative Franchises for his continued absence in House hearings about fake news peddler SMNI. The committee will coordinate with law enforcement agencies to bring Quiboloy physically to the House. Aside from the House, other institutions going after Quiboloy are the Senate, DOJ and the U.S. Court. Gayunpaman, pero ito nakakalungkot din talaga na mawala ang SMNI. Kasi alam naman natin dyan, diretsa talaga na nakukundina yung mga tao na hindi ka nais-nais. Yung mga tao na merong masamang balak o ganto, may mga ginagawang kalokohan o 'di ba o maaaring makaperwisyo sa ating bansa, maging threat diyan, nilalabas diyan at saka diyan binabanatan talaga ng rektahan yung mga umaabuso dito sa ating bansa. No, nilalabas talaga diyan lahat. Kung ikukumpara mo ang SMNI sa ibang istasyon, hindi ko naman inaano yung ibang istasyon, no, yung ibang news. Kasi iba ang SMNI. Kasi nung eleksyon pa lang, is makikita mo na talaga kung ano yung nagawa ng SMNI kumpara doon sa mga kilalang channels. Kasi yung mga kilalang channels, hindi masyado na ipinapakita o ipinapalabas si PBBM at saka si VP Sara nung eleksyon. Hindi sila masyadong inaano ng interview doon, hindi sila masyadong pinag-uusapan. Sino ba ang laman nun? Kundi alam nyo na mga katunay kung sino, di ba? Pink. Pero dito sa SMNI, ang laki ng naging tulong nila sa kandidatura ni PBBM, ni VP Sara ng Uniteam. Dahil diyan talaga is nilabas nila lahat, no? Lahat ng natatago na kailangan nating malaman tungkol sa mga Marcoses, tungkol sa mga Duterte, diyan talaga nila inilabas. Hanggang sa yung mga wala masyadong alam, is nagkaroon ng maraming alam. Napalabas nila kung sino ang tama't mali. Yun ang naging importante ron eh. Alam naman natin sa ibang mga istasyon is hindi naman ganun. Kasi nga minsan kahit gusto naman nilang gawin, is limitado ang galaw nila. Dahil syempre may mga amo sila na medyo, alam nyo na, pag kontra, o kahit na ikaw trabahador ka lang o ano ka lang doon, talent ka lang o hindi ka naman makakapagsalita kahit na gusto mong ibalita yung ganun. 'Di ba? Hindi katulad sa SMNI, talagang diyan yung mga rektahang balita talaga na nakikita natin. Nagiging update tayo sa kung ano ang nangyayari sa bansa natin. No? Kaya malaki din ang kawalan, no? Yung kapag yung SMNI is nagkaganyan na mawala. At saka nga naman, syempre, matutuwa yung mga tao na laging laman ng SMNI. Ibig sabihin, laging binabanatan dyan sa SMNI. Matutuwa naman sila, lalong-lalo na nga, yung mga nagiging topics nila dyan, alam nating kinakalaban nila, is lalong matutuwa yun.
Tsak ilang mambabatas pa ang natutuwa sa naging resulta ng pag-revoke ng prangkisa ng SMNI, tulad ni Migs Nograles na naghain pa ng mga resolution ng mga umano'y paglabag ng nasabing network. Pero ang mas malinaw naman para sa taong bayan, na pinakaugat bakit nangyari ito ay dahil sa pagtatanong ni Ka-Eric sa kupit at extraordinary expenses ng mga congressman at ni Speaker Martin Romualdez. Hindi katulad ng ABS-CBN na marami talagang nilabag na batas. Ayon kasi sa komento ni Sas Sasot ay, let's be frank, ang trigger ng franchise hearing ng ABS-CBN yung di nila pinalabas ang campaign ad ni Digong kahit bayad na, tapos di binalik ang bayad. Yung franchise hearing ng SMN ay mali talaga yung kita mo, no? Hindi ka naglabas ng campaign ad, pero binayaran ka na. Oh, mali yun. Oh. Trigger ang pagtatanong ni Ka-Eric tungkol sa travel expenses ni Tambi gamit ang pera ng taong bayan. Ayan, pagkumparahin nyo mga katunay ha, yung sa ABS-CBN is hindi naglabas ng campaign ad ni Tatay Digong pero bayad na yun. Nakarapat dapat gawin ng ABS-CBN. Ang problema is hindi yata, yan nga sinabi, parang hindi binalik yung bayad. Is mali yun. Talagang hindi maganda. No, dito naman yung franchise here SMNI, ang trigger pagtatanong ni Ka-Eric tungkol sa travel expenses ni Tambi gamit ang pera ng taong bayan. Ayun naman, kay Ka-Eric naman kasi is nagtanong naman siya, parang yun naman ang nag-trigger. Kaya naging tagilid ang SMNI. Pero para sa akin, yung tanong ni Ka-Eric, no, kung tanungin ka man kasi, pwede mo lang, sagutin mo lang naman, napakasimple. Kahit ba sabihin, saan napupunta yung pera ng taong bayan na ginagamit nyo ganito? Yun lang, simple. Kung ikaw kasi wala kang ginagawang hindi maganda o ano, no, kung talagang okay ka, tapat ka, is sagutin mo. 'Di ba napakasimple? Eto, dito ko ginamit 'yan, ganto, ganyan, ganyan. Dito ko ano yan, ganto. 'Di ba? Madali namang ipaintindi sa mga tao 'yun. Kung saan talaga ginagamit yung tinanong. Kasi kung hindi mo sasagutin 'yan, andiyan nga, sige, hindi ko sasagutin 'yan. Tapos ipatanggal ko yung SMNI para wala nang magtanong sa akin. May mga darating at darating pa. No, na tao, no, hindi lang SMNI, napakarami pang mga na katulad nila kay Eric na maaaring magtanong. No, nang ganyan, katulad niyan, baka mamaya mas masahol na tanong pa. No? Kasi mas maganda na lang kung magtanong ng ganyan, isagutin na lang kasi syempre karapatan din naman ng taong bayan na may malaman kung saan napupunta, kung ano bang nangyayari doon sa kung ba't ganyan, di ba? Karapatan din naman nila yon. Pero siyempre, sinasabi baka sinasabi na, karapatan ko rin namang hindi sumagot. Doon na nangyayari na mapapag-isipan ka ng hindi maganda ng mga tao. Siyempre, hindi naman simpleng tao ka lang eh. Di ba? Lalo na kung may posisyon ka dyan sa government. Napakahirap talaga nun kapag may tinanong sa'yo na mga ganyang klaseng tanong. Ang hirap kung hindi mo sasagutin. Pag hindi mo sinagot, tapos gumawa ka ng hakbang na, hindi, patanggal ko yan. Matatanggal mo siya, pero yung pag-iisip ng mga tao sa'yo, hindi magiging maganda. Papangit yung imahe mo. Kasi kung sinagot mo yung tanong, hindi ko ipapatanggal yan, sasagutin ko yung tanong ni Ka-Eric na yan. Eto, malay mo, tama naman yung naging sagot niya kay Ka-Eric. Di, pwede pang mapaya si Ka-Eric kung maganda yung pagkakasagot ni Diba? Kaso nga, hindi sinagot. Yun ang naging problema. Diba? Tapos na yun nga, napunta na sa channel, ganito, tinanggal. Kumbaga, kaya nga pinauso yung salitang tanong. Kailangan may sagot. Diba? Yung isa swindlang ng station dahilan, yung ikalawa kupit ng Kongreso. Para naman kay Vice President Sara Duterte, pang-aapi at malinaw na violation of freedom of media ang ginagawa ng Congress at NTC. Ayon kasi sa bahagi ng pahayag nito ay, nandito din ako para makiisa sa pandarahas pang-aapi sa SMNI. Clearly it is a violation of the freedom of the media. Nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Quiboloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses kuno na nagkukubli kung sino yung tunay na identity nila. At one-sided siya, lahat atake, lahat paninira kay Pastor Apollo Quiboloy. Samantala, isang piskal at magaling na abogado na si Darwin Cañete naman ang may supalpal pa sa mga ginagawang ito ng mga congressman at senador dahil aniya ay
Trying to understand Senate thinking on PACQ. If he violated an existing law, then he should be charged, arrested and face it in court. If indicted, then he has rights of any accused, including a protection against self-incrimination, which precludes him from testifying. It would be premature to say the law is inadequate when no verdict has been rendered yet for or against PACQ. A court decision saves everybody time because the outcome will prove the inadequacy of existing laws. And lastly, you cannot make a new law to charge him as ex post facto laws or bills of attainder are constitutionally prohibited. Pwede naman siguro attendance by video conference. These days you can do things remotely, even appearing as witness. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. Panoorin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Showbiz Chikadoro. Grabe mga lords, no? Hindi ko naman pinagtatanggol si Kibuloy, di ba? Kung meron siyang pananagutan sa batas, dapat siyang managot. Pero napapansin nyo ngayon mga lords, yung mga public servant natin at ibang mga, di ba? Ano ba tong buko? Yung mga public servant natin at ibang mga politiko, tingnan nyo saan sila busy right now. Tingnan nyo saan yung mga priority nila. Kung titingnan yung maigi mga lords, ang daming nangyari ngayon sa bansa na hindi nila masyadong natututukan. Di ba kasi more on dun sila kay Kibuloy, no? Like yung sa SMNI, di ba? So I think na-revoke na yung kanilang franchise. Grabe talaga. Oo, tama naman yun. No? Marami talagang problema ang hindi na natututukan dahil dyan sa pagkaabala sa kaso ni Pastor Kibuloy. Meron nga nagsabi, no, may napanood ako, no, isang tao, no, yung kalbo. No, na sinasabi niya na ganito na si Pastor Kibuloy, bakit hindi pumunta dun sa hearing ng Senado, ay sa investigasyon ng Senado, ganyan, ayaw niyang humarap, ganito, ganyan. No? Para sa akin kasi, kung ayaw humarap ni Pastor Kibuloy is rights niya rin siguro yun. Pero sa akin lang talaga ulit. Para sa akin, sa komento ko rin. Aanhin ko lang yung sinasabi ng tao na yun, yung napanood kong video. Hindi ko nababanggitin yun kung sino yun, yung kalbo yun. Ayun. Kasi hindi na naman kailangan yan pagkaabalahan pa ng oras talaga sa Senado. Kung yung gusto niyang mangyari is pumunta dyan sa Senado para ganto ganyan, ba't hindi harapin ni Kibuloy? Hindi na kailangan eh. Kasi kung mapatunayan ba nilang may kaso si Kibuloy, may magsalita si Kibuloy ng ganyan, may mangyayari ba? Mapapakulong ba ng Senado si Kibuloy? Di ba hindi? Hindi ba? Mapapanagot ba nila? Hindi. Siguro makakausap lang nila, ganto ganyan, maimbestigahan lang. Pero wala pa rin. Sa korte pa din ang bagsak. Kasi ubus oras lang yung nangyayari dyan eh. Kay Pastor Kibuloy, ubus oras lang talaga. Yung budget niyan, no, kada investigasyon, kada hearing niyan, no, dyan sa Senado, sayang lang eh. Marami pang pwedeng paggamitan yun kung tutuusin. Kaya nga sinasabi dito, is may court naman tayo, may korte tayo na pwedeng pagdalan sa kanya. Kami, hindi naman kami kontra eh. No, kung dalhin si Pastor Kibuloy dun sa korte, wala naman problema. O, dun nga mas maganda, dun kasi maaaring ilagay yung mga ganong klaseng kaso. At kung ikaw ay nagrereklamo, may nagrereklamo sa kanya, is dapat doon mismo sa korte. Kung may kasalanan siya, doon siya lilitisin, doon siya aanuhin. Kasi ubos oras, marami dapat na pag-usapan sa Senado, sa Congress, maraming problema ang bayan natin ngayon na dapat na marisolba. Hindi lang si Pastor Kibuloy ang problema ng bayan. Hindi naman siguro tanga-tanga yung korte natin o hindi naman ganun kahina ang korte natin para hindi maparusahan si pastor kung meron talaga siyang kasalanan. Bakit ayaw nyo na lang kasi sa korte, ayaw nyo na lang ibigay? 'Di ba? Ngayon sinasabi nga ng iba, 'di ba? O baka gusto lang kasi mapahiya si Kibuloy kaya gusto diyan sa Senado. O 'di ba iba yung nagiging sa inyo? Iba yung nagiging feedback
sa sinasabi nyo. Hindi sila nag-iisip ng maganda sa inyo, kundi yung ganyang pagpapabango lang ng pangalan, ganun yung sinasabi nila. Uulitin ko, hindi na problema ng Senado at ng Congress ang kaso ni Pastor Kibuloy. Malayo na sa usapan yan. Hindi na problema ng bansa lahat ng mga kinakaso kay Pastor Kibuloy. Kaya kung may problema na ganyan klase, may korte tayo na dapat pag-usapan yan. No, kaliwat ka ng meetings, kaliwat ka ng hearings, no? Pati Kongreso, Senado, all out talaga. 'Di ba? Na talagang tirisin, gusto nilang tirisin ang SMNI, gusto nilang tirisin si Kibuloy. Na well, in fact, meron namang, 'di ba, Supreme Court na pwedeng, 'di ba, gumawa ng mga bagay na 'yon. Pero talagang grabe, no? Napaka hands-on talaga nila. Pero alam niyo mga lods, pansinin niyo, ewan ko ba kung tactical lang nila yan para malihis ang issue sa kung ano ba talaga ang totoong issue ngayon. Di ba? Like for example, yung sa PCSO, di ba? Sa every week na may mga nananalo. Yung sigalot ngayon sa West Philippine Sea, di ba? Kung ano ba talaga ang stand natin, no? At ano ang mga hakbang na dapat gawin natin. Yan pa dapat ang isa pang pag-usapan na nakakalimutan din, Mario Joseph. Ang daming problema na nakakalimutan eh. Di ba? Wala na tayo kahit naman tayo, ito na papag-usapan natin, puro Pastor Kibuloy. Wala na tayong ibang napapag-usapan tungkol sa problema ng bansa natin ngayon eh. Diba? Kumbaga yung galit nila, yung inis nila is kung inis sila kay Pastor Kibuloy, ilabas nila doon sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon kung ano ba talaga. Diba? Pagtulong-tulungang resolbahin. Hindi naman lindol yan si Pastor. Baka naman natatakot kayo kay Pastor kasi nagsasalita. Baka pwede niya, baka mamaya sabi niya, gunawin niya ang mundo. Natatakot naman. Diba? Yung grabe na pagtaas ng bilihin, di ba? Yes, pwede natin sabihin sa ibang bansa, di naman tumataas. Pero, come on, dapat may solusyon, di ba? Hindi pwedeng irason na lang natin sa ibang bansa, tumataas din naman. Kasi kawawa yung mga kababayan natin, di ba? Lalo na yung mga kababayan natin na ang liit lang ng sweldo. Di ba? Okay lang sana mga lords kung kumbaga, nagtataasan man ang bilihin, pero nagtataasan ang benepisyo at sweldo ng mga manggagawang Pilipino. Okay yun. Kasi sa totoo lang mga lods, minsan ginugood time lang tayo ng ibang mga politiko eh. Di ba? Mag-i-issue sila ng kung ano-ano, napopokus tayo doon, di ba? Like ngayon, di ba? Napakaugong yung nangyari ngayon kay Kibuloy, di ba? So doon tayo nakalimutan na yung parang yung PI nga nakalimutan na eh. Mali. Pero biglang pagtingin natin sa mga bilihin, baka one day ma-check na lang natin, umabot na sa 80 per kilo ang bigas. Wow, mamaya 150 na yun. Pero yun na nga, nalihis tayo kasi nga ang ini-issue nila ngayon, kung ano-ano mga ini-issue nila na hindi naman yan national interest. Yes. Diba? Hindi naman yan yung solusyon para maibsan, diba? Kung sana ba kung mapapakulong nila si Kibuloy, bukas makalawa, mura na yung bigas eh. Diba? Pag na-absueldo ba si Kibuloy? Tapos na ba problema sa West Philippine Sea? Ganon yun eh. Ang daming problema, no? Bakit nakatutok tayo kay Pastor? Anong tingin nyo kay Pastor? Salot? Parang ganun ba yun? Parang siya yung pinadala ni Moises na ganun? Parang ganyan? Baka mamaya, kailangan pagtuunan natin ng pansin yan, tutukan natin yan. Baka mamaya gunawin niya yung mundo. Parang ganun ba yun? Pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Diba, pansinin nyo talaga mga lods, kaya ako minsan natatawa na lang ako eh. No? Grabe talaga. Kayo ba mga lods? Ano ba napansin nyo ngayon? Kasi ngayon ang gulo-gulo na, di ba? Ang gulo nga eh. Bakit nanggagalaiti kay Kibuloy? Di ba halos lahat kayo gusto nyong, di ba? Halos lahat ng mga nakatungtong ngayon sa pwesto, gusto talagang gigil na gigil diba, sila kay tirisin Kibuloy. si Kibuloy. At ang SMNI, grabe talaga. Ay, sinabi mo pa. Grabe talaga. Imagine nyo, pati House of Representatives, pati Senado, grabe. Diba, talagang tinitiris nila ngayon si Kibuloy. Pinapatahimik. Lalo na yung SMNI, nirevoke na yung franchise. Grabe, no? Imaginin mo, ang Senado, ang House of Representatives, di ba? Parang
na ba talaga kayo katakot kay Pastor Kibuloy? Di ba ganun na ba talaga ka lala ang ginawa ng SMNI? Na wala naman silang ibang ginawa, kundi, di ba, tanungin, no, ang pondo ng mga kongresista. Kaya minsan kasi ibang mga news, di ba, yung mga napapanood sa television, ganyan. Natatakot na silang magsalita ng mga ganyan. No? Dahil nga, siyempre, ito yung nangyari sa SMNI, ganyan. Baka mamaya, ganyan. Di ba? Parang nawawalan na ng boses. Kahit may gusto kang itanong, may gusto kang iparating sa mga tao, parang, di ba? Kailangan is, kahit na nasa posisyon ka, kung merong itatanong sa'yo o merong ibintang sa'yo, ganito, dapat hindi ka kumikilos na hindi, tanggalin ko yan. Yang bumabati ko sa akin. Kasi alam nyo po, uulitin ko, 10 beses nyo man pong ipatanggal yung mga bumabatikos na yan, hindi mauubos ang taong bumabatikos hanggat may nakikita silang mali. Ang mas magandang patunayan nyo dyan, hanggat may bumabatikos sa inyo, patuloy nyong patunayan na inosente kayo. Ipakita nyo na inosente kayo. Kung may nagtatanong ng hindi maganda sa inyo, sinasabihan kayo na hindi maganda, patunayan nyo na may tama kayong ginagawa. Baka yung tao na yon na nagbibintang sa inyo ay mapahiya. Mas magiging maganda pa yung magiging feedback nyo sa mga tao. Hindi yung tanggalin natin to. Kasi insulto sa akin to. Kung ano-ano tinatanong, kung ano-ano binibintang. Hindi. Dapat talaga ispatunayan. Kasi kapag may nagtanong sa'yo na hindi mo sinagot at gumawa ka ng ganong hakbang, milyong-milyong tao ang mag-iisip sa'yo ng hindi maganda. Pantakin mo yung 1 tao o 2 tao na yun na nagtanong sa'yo. Ang kapalit nun, 1,000,000 na mag-iisip sa'yo ng hindi maganda dahil sa ginawa mo. Pero kung yun ay sasagutin, lahat ng mga tanong, lahat ng bintang, patutunayan mo sa kanila, baka milyon-milyon ang matuwa sa'yo. Ano pupunta? Di ba yung open the book na issue? Doon naman nagsimula lahat ng yan eh. And grabe talaga ang joint force talaga. No? Ang House of Representatives at saka Senado na talagang walisin si Pastor Kibuloy at saka yung SMNI. Grabe, no? Alam mo, tayo as an ordinary Filipino, di ba? Mapapansin talaga natin ang mga nangyayari ngayon eh. Kayo ba mga lords, no? Parang nililihis nila tayo sa kung ano ba talaga ang totoong problema sa bansa natin. Natatawa na lang ako eh, di ba? Parang kakain na lang tayo mga lords ng popcorn at titingnan na lang natin sila papaano nila ginagamit ang kanilang kapangyarihan para patahimikin at para hawakan sa sarili nilang kamay ang batas. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Showbiz Chikadora at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagbula kay Mr. Real Talker. Ayan mga katunay, ano pong masasabi nyo tungkol dito sa video ng ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.